Ayaw niya dahil sinabi ko madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko mahalaga madami ang nag-absent. Kaya sinabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Baka na kayo dyan. Ang una niyang tanong is nandyan sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Presidente lang! Presidente lang! James ang Mike James! Mother ni Guapa. Share ko ng live Ma'am, okay na ma'am, ma'am. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito, at sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila na galit. At sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Galing ng France, galing ng Belgium, Germany! galing ng London, Germany! Ayong mga seaman. Mga seaman natin. Mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika. At kanina, meron akong nakausap na maliit na grupo dito, kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyo pabayaan. Euro is nothing without our ex-president! Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi niyo gusto magsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin napakahalaga yung edukasyon nila,
kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave, Pagalitan ng mga asawa. at meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Ma'am, para muna sa mga tao sa Pilipinas, mga pamilya. Mahal ko kayo. Kaya meron po kaming imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga-Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama natin na kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Location ma. Dito po, sa Netherlands. Hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. Saan siya yung saan po siya i-post ma? Asa siya i-post? Asa siya i-post? Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders. Iba't iba Okay, good. Sige, sige. Okay, that's nice. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di ba po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung membro ng grupo ay alam nila kung saan sila. Para po sa mga Pilipinas sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko lang ulitin kasi kanina pamilya. malayo yung iba, hindi niyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte. Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sinabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Paano na kayo dyan? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon ang sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Ang presidente ma'am! Ang presidente ma'am! Kadun lang, nalimot ako. Magpawayo na natin. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yun. Kasi, alam niyo yun, para, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Ano mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya,
Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, eh di umiyak ka din. So usual na, alam niya na, yung sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my tradition.